Masaya ba kayo mga kapatid? Praise God. Hindi kayo masaya. Praise God. Ayan. Pagka isang tao pala, pag malalaman mong masaya siya, mga kapatid, kahit may problema, pag tinignan mo siya nakangiti. Siyempre. Pagka nakangiti siya, nararamdaman mo kung masaya siya. Pero pag nakita mo siya, nakasimangot siya. Kahit sabi mo masaya siya, hindi ko maniniwala. Di ba? Pero kung kahit yung loob niya ay may problema, pero nakangiti siya, pakiramdam mo tuloy wala siyang problema eh, di ba? Iba po kasi nagagawa ng hindi. Hindi na nakangiti. Iba yung nakangiti ba? Kahit mo yung ngiti nga rin pa sa'yo. Parang ngiti kang goy. Kaya nakangiti yung mga kapatid ko. Ay nagiging okay ang lahat. Masarap kasama mga kapatid ko kapag kasama mo sa trabaho, kaibigan mo, mahal mo sa buhay, partner in life, kaibigan mo mga kapatid ko. Kapag pagising mo sa umaga at nakita mo na siya at nakangiti na sa'yo, kahit parang ayaw mong pangiti, mapapangiti ka rin. Okay ka na. Yun po yung isa sa nabibigay ng ngiti sa tao. Okay, kahit yung lahat tayo magpapatuloy. Siguro hindi yung tatagal tayo lahat kayo tumayo. Basahin po natin yung salita ng Diyos bilang paggalang mga kapatid ko sa salita ng Panginoon. Let us read together mga kapatid ko. 1 to 3 lang naman ito. Okay, 1 Timothy chapter 3 verse 14 to 16. Verse 14, sabay-sabay po tayo. Although I hope to come to you soon, I am writing you the instructions so that if I am delayed, you will not know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God, and the pillar and the foundation of truth. 16. Beyond all questions, the mystery of which true godliness springs great. He appeared in the flesh, was vindicated by the Spirit, was seen by angels, was preached among the nations, was believed in the world, was taken up in glory. Okay, praise the Lord. No? At tuloy tayo, pero saan na lang. Sabi rito, huwag tayo lang mga kapatid. Explain the purpose of the church, highlighted its role as the house. Yung gumawa nito mga kapatid ko, yung writer mga kapatid ko ng Timothy, sabi niya, he explained the purpose of the church, highlighting its role as the house of God, the pillar and the ground of truth, and the place where the mystery of godliness is revealed. It's emphasized the importance of godly leadership and the church's responsibility to uphold and proclaim the truth of the gospel, which is summarized as Christ's reincarnation, dedication, and ascension. Yun po yung pinaka-summarize or explain ng writer, mga kapatid ko, about this 1 Timothy chapter 3, verse 14 to 16. Yan. Ito, the mystery revealed. Bago tayo umupo mga kapatid-lais kung lahat tayo ay umupo at manalangin sa Panginoon, dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat, tinataas ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin. Purihin ka, Panginoon, ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga anak mong narito ngayon. Sa bawat attendance nila, Panginoon, sa pagdalo, pagpalain mo kanilang mga buhay. Huwag mong hayaan, Panginoon, sa oras to, hallelujah, ay makapamuna sa amin, Panginoon, ang mga bagay na hindi din namin nais, Panginoon. Lumalapit kami sa iyo at nagpapakumbaba. Pahintuluto mo, Panginoon, sa oras to, na ikaw ang maghari, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ikaw ang mamuti. Ikaw ang umipo sa mga puso. Palakasin mo mga nangihina. Pagaling mo yung mga sakit, Panginoon. Ikaw po ang kumilos ayon sa iyong kalooban, Panginoon.
Panitilihin mo rin sa amin, Panginoon, ang kalusugan ng aming katawan at kalakasang spiritual, Panginoon. Kung kami may nagkakamali, huwag kang magagalit sa amin, Panginoon. Tawarin mo kami. Forgive us our sin, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat. Ito po aming dalangin. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Everybody say Amen. Amen. You may be seated, mga kapatid. The message I will share to you, mga kapatid, for this day is the mystery revealed. So, Jojo, JCM, introduction, mga kapatid ko. Explain. Tayo muna siya sa slideshow. Explain the purpose of the church, highlighting its role as first house of God. The second, the pillar and ground of the truth, and where the place where. Number 3, the mystery of godliness is revealed. Ito po yung white title ko. Sabi dito ay, it's emphasized the importance of godly leadership and the church's responsibility to uphold and proclaim the truth of the gospel, which summarized as Christ, vindication, and accession. Let's start. Are you ready, mga kapatid? Salamat sa Diyos, mga kapatid ko. Genesis chapter 28, verse 19. Sabi dito, he called the place Bethel, do the city use, or taught the city use to be called Luz. That time, mga kapatid ko, no? Alam niyo po ang istorya nito. Si Jacob, mga kapatid ko, siya po ay gumawa ng mga kapatid ko ng tinatawag na pagsamba sa Panginoon habang siya'y natutulog. At what time, nagkaroon po siya ng panaginip. Tinawag niyang Bethel yung kanyang kinalalagan o yung kanyang pinagkatulugan, mga kapatid ko. Sa Bethel, mga kapatid ko, is a Hebrew word, mga kapatid ko, or Bet or El, meaning the house of El. El means the God, mga kapatid ko. House or house of God, also translated or transliterated Bethel, mga kapatid ko. Kaya tinawag niya Bethel, mga kapatid. Tuloy tayo. When Jacob awoke, tinas ko ng konti. Medyo para magkanin tayo ng magandang bagay, mga kapatid. When Jacob awoke from his sleep, he thought, mga kapatid ko, kung siya din magising, talagang sa kanyang panaginip, mga kapatid ko, ay pag-isip-isip niya na yung kanyang kinilalagyan, ang sabi niya ay, surely, sabi natin surely, the Lord is in this place. Amen. Yung bahay ng Diyos, ang sabi ni Jacob sa kanyang pagkagising, surely the Lord is in this place. Hindi tayo nagkamali tuwing tayo ay pupunta sa house of God, hindi ka nagkakamali ng pinuntahan mo. Surely you are in the presence of the Lord, mga kapatid ko. Surely the Lord is in this place. Sabi mo sa akin, surely the Lord is in this place. Kapag ang Panginoon, mga kapatid ko, ay nasa tahanan, pwedeng mangyari ang lahat ng bagay. No.
the Spirit of the Lord or when God is there, mga kapatid ko, pwedeng mangyari ang lahat ng bagay. There is no impossible with God. If the Spirit or if the Lord is in this place, anything can happen. Pwedeng lumakad ng pilay, pwedeng makakita ng isang bulag, pwedeng gumaling ang isang may karamdaman, maging ang lupuman, pwede siyang tumayo at lumakad, mga kapatid, manumbalik yung kanyang kalakasan, higit sa lahat yung merong kasalanan ay mapatawad, mga kapatid. Yung mga hindi naligtas, pwedeng maligtas, mga kapatid. Yung mga walang pananampalataya, magkakaroon ng pananampalataya. Kung siya ay nasa tamang tinatawag na lugar. Amen? Kaya hindi tayo nagkamali sa ating kinilalagyan, mga kapatid ko. Sa ating inatinan ngayon, sasabihin ko sa inyo, surely the Lord is in this place. Kaya pala, mga kapatid ko, pag nasa tahanan ka, mga kapatid ko, you can worship God, you can mga kapatid ko, no? Magpuri ka sa Panginoon, but there is a right place to worship God. Meron talaga, mga kapatid ko, na nilalagay ang Diyos. May mga lugar siya, mga kapatid ko, na ginagawa para doon luluwalatiin yung kanyang pangalan, doon luluwalatiin yung kanyang presensya. Doon mararamdaman ng mga anak ng Diyos, ng mga believer, yung kanyang presensya. Only in the house of God. Kaya tayo, mga kapatid, narito, no? Sama-sama tayo nagpupuri. Pero mag-isa lang sa bahay, makikita mo pagpuri, mga kapatid. At hindi rin sigurado kung ang Espiritu ng Diyos ay narito. Pero si Jacob, sabi niya, nung kanyang pagkagising, sabi niya, surely, the Lord is in this place. Sa 17, sabi niya rito, mga kapatid ko, he was afraid and said, how awesome is in this place. Always din pala, mga kapatid ko, yung ating lugar na kinalalagyan, mga kapatid ko, this is an awesome place. No? Hindi lahat ng pinupuntahan mo is an awesome place. Hindi lahat ng pinupuntahan mo, mga kapatid ko, the Spirit of the Lord is in that place, mga kapatid ko. No? Hindi lahat ng pinupuntahan natin. No? Pumunta sa birthday party, pumunta sa birthday. Sino nag-invite sa'yo, mga kapatid ko? Kung sa'yo kilalang tao, governor, kapitan, mayor sa lugar ninyo. No? Hindi lahat is awesome place siya, mga kapatid. Pero isang bagay lang alam ko, if you are in the house of God, you are in an awesome place, mga kapatid. Hindi awesome disco, yung nasunog, no? It's an awesome place. Napakaganda, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Tuloy tayo. Sabi niya, this is none other than the house of God. House ng Diyos, mga kapatid ko. Parang, sabi, ano ba yung sabi na awesome? Parang, wala ka lang masabi, no? Parang, wow, napakaganda. Ano pa? Nakita niyo, mga kapatid ko. The house of God is also, this is the gate of heaven. Hindi ako nagsabi. Sabi ng Bible. Yung church pala, mga kapatid ko, na kinalagyan ni Jacob, mga kapatid ko, tinawag niya na ang Diyos ay narito. Kapag ikaw ay nasa church, mga kapatid ko, surely the presence of the Lord is there, and surely the God is there, and this is the gate of heaven. Hindi ka lumalayo sa lugar. Hindi ka napunta sa bagay o sa lugar na kung saan, mga kapatid ko, wala dun ang presensya ng Diyos. Kapag ikaw pumupunta sa church, surely, pumupunta ka sa pinto ng kalimitan. Laban natin pa yun. Kung in-invite mo, ikaw ay napunta rito, mga kapatid ko, hindi ka nagkamali sa lugar na pinuntahan mo. Kaya nga sa Diyos, walang bagay na pagkakamali. Walang bagay na pagkakataon, mga kapatid ko. Walang bagay na nagkataon lang, no? O parang isang disgrasya lang, wala. Sa Diyos lahat nakaplano. You are here because God has planned for you. You are here because God has do something for you. You are here because
He sees God that you need. Ikaw ay gusto ka ng Diyos, mga kapatid. May gustong gawin ng Diyos sa iyo, mga kapatid. Pag Bisaya ka, tapos Pangasinan ka, hindi mo masabi yung tamang English. Tagalog ako. Amen. This is the gate of heaven, mga kapatid. Yung church pala, mga kapatid ko, yung house of God pala. No? Naroon pala yung pinto ng Diyos. Amen. Kaya pala, mga kapatid ko, kapag isang kaluluwa na napapasok, mga kapatid ko, pumapasok, o iniimbita mo, mga kapatid ko, ang gawain ng Panginoon. Sa church, every Sunday, iba yung kanyang nararamdaman. Nawawala yung kanyang problema. Minsan ako iiyak siya, mga kapatid, sa kanyang kinaupuan, mga kapatid ko. Pag narinig niya yung salita ng Diyos, mga kapatid ko, may kakaibang nangyayari sa kanya. Bakit? Kasi nandun siya sa tamang lugar. Ilalagay mo siya sa tamang lugar, mga kapatid ko. So mag-imbita kayo, bigyan sa church, mga kapatid. Hallelujah. Diyos ang kikilos sa kanya. Pakita ng Diyos kung sino siya, mga kapatid. Napakadati ng Panginoon, mga kapatid. In Old Testament view, mga kapatid ko, the house of God, hallelujah. The house of God is initially referred to the physical structure and the tabernacle and later the temple in Jerusalem. Ano yung temple of Jerusalem, mga kapatid ko? Tinayo, mga kapatid ko, ni Hari Solomon. Pero ito lahat ni King David, pero hindi niya na itayo yung kanyang temple, mga kapatid ko, yung Jerusalem. Si Solomon na yung nagpatuloy, mga kapatid. Sabi doon, serving as the places where God's presence was believed and dwell, where rituals and worship were conducted. Doon, mga kapatid ko, sa Temple of Jerusalem, mga kapatid ko, o sa House of God, doon nag-worship, mga kapatid ko. Yung mga first believer, yung mga Levites, mga kapatid ko. Yung mga Pharisee, mga kapatid ko, they are serving the Lord and in Jerusalem, in the Temple of Jerusalem. And dito rin, mga kapatid ko, sa Temple of Jerusalem, mga kapatid ko, they placed, the location were considered sacred space, no? With temple in particular house of the Ark of the Covenant. Yung tinatawag na tipan ng Diyos, mga kapatid ko, no? Doon nilagay, mga kapatid ko, sa Temple of Jerusalem, mga kapatid ko. O tinatawag the House of God. Doon sumasamba, mga kapatid ko, kung alam niyo yung mga sacerdote, mga kapatid ko. Dala nila yung dugo, mga kapatid ko, at pinapahid nila doon, mga kapatid ko, inaalay nila, hanggang pumasok sila doon sa pinakapinatawag na Ark of the Covenant, mga kapatid ko, the Holy of the Holiest, mga kapatid ko. Doon nila inahandog, mga kapatid ko, yung pinatawag na dugo ng alay, mga kapatid ko, to worship God, mga kapatid ko. Kung meron sila tinatawag ng mga rituals, no? How they do the worship? Sabi doon, first, in the tabernacle. Sabi rito, a portable sanctuary was the first house of God in the Old Testament built according to the divine specification, serving a place where would God dwell among the Israelites during the journey in the wilderness. Kung una kanilang ginawa, gumawa sila ng tabernacle, mga kapatid ko. Tuwing nag-worship sila, doon sila nag-dwell sa loob ng tabernacle, mga kapatid ko. Napakahalaga, mga kapatid ko, sa mananampalataya, sa mga naglilingkod sa Diyos, yung tabernacle. Kasi kung saan, doon lang sila pwedeng sumumba, mga kapatid ko. Kaya nga, hanggang sa panahon natin, mga kapatid, ginagamit natin itong bagay na ito. Itong house of God, itong lugar na ito, mga kapatid ko. No? Dito kasi tayo nag-worship sa Panginoon. Amen. Pangalawa, mga kapatid ko, they call the temple, mga kapatid ko. The temple, sabi rito, built by Solomon, replaced the tabernacle, a permanent dwelling place for God in Jerusalem. It was magnificent structure, the Holy of the Holiest being the most sacred part, believed to the house of God's presence. No, in that time, mga kapatid ko, sa temple na tinayo ni David, mga kapatid ko, no?
napakasagrado sa kanila yung mga kapatid ko. Nandoon mga kapatid ko, yung pagiging sacrament ng lugar mga kapatid. No? At that time mga kapatid ko, yung mga nag-worship sa Panginoon, hindi lahat sila pwedeng pumasok doon mga kapatid ko. Hindi lahat pwedeng magkaroon tinatawag na pag-worship sa Diyos. Yung mga saserdote lang ang pwedeng mga kapatid. Pero thank God mga kapatid ko, that time, no? The time of Jesus Christ, nagkaroon po ng tinatawag ng pagbabago. Yung pagbabago mga kapatid ko, mula doon sa taas hanggang sa baba, yung umaharang doon mga kapatid ko, alam niyo ba yung tolda na umaharang doon? Napunit yun mga kapatid ko nung pinago si Kristo. Mula doon sa taas hanggang pababa, hindi pa sa baba o pataas. Kaya pagka napunit yun, mula pababa, pataas. Sabi ng mga ibang Bible scholar, pwedeng baka sabihin ay ginupit yun ng mga disipulo o pinunit yun. Pero ang nangyari from the top to the bottom mga kapatid ko, ibig sabihin nun, Diyos mismo yung gumawa noon mga kapatid ko. Because that height should be 15 feet mga kapatid ko in height. Doon, taas pa rin ko ng konti mga kapatid ko. Doon tumatakip mga kapatid ko sa Holy of the Holies. At makapal yun mga kapatid. No? Kasi walang sino mang pwedeng makapasok doon. Pagka pumasok ka doon, siguro baka hindi ka pa nga nakapasok doon. Pwede ka nang mamatay mga kapatid ko. Kasi magiging mga sacerdote, mga kapatid ko, yung mga high priest, pag pumapasok sila doon at hindi tinanggap yung kanilang hain, at hindi nila nasurin masyado yung kanilang iniain mga kapatid ko, inialay mga kapatid ko ay, ang sabi roon, meron silang kalembang sa kanilang mga paa. Pagka hindi na raw tumunog yun mga kapatid ko, ibig sabihin, hindi tinanggap yung kanilang alay at yung high priest, mga kapatid ko, yung siya yung namatay. May significance din yun mga kapatid ko, yung high priest. Jesus Christ become the high priest, no? At ang nangyari noon mga kapatid ko, siya na rin yung namatay doon mga kapatid ko, ang ating Panginoon sa Kristo. No? Para wala lang muling high priest pa na mamatay. Yun rin yung ginawa ng ating Panginoon. He become the high priest, He will become the sacrifice mga kapatid ko. Para po ay ang lahat ng tao mga kapatid ko ay magkaroon ng tinatawag na paglilingkod sa Diyos. In the New Testament view, mga kapatid ko, the house of God, no, that they call the Oikos Theou, that is a Greek word mga kapatid ko, refers to the community of believers, house of God. Ano ko lang mga kapatid ko, no? Ito sa house of God, itong New Testament mga kapatid ko, nagkaroon ng pagbabago. Dati mga kapatid ko, house of God, the people is going to the church, dwelling one place mga kapatid ko, to giving worship to the Lord mga kapatid ko. Pero ngayon nagkaroon ng pagbabago sa the New Testament mga kapatid ko. No? Nagkaroon ng tinatawag na parang sabihin natin contrast. No? Sabi doon, this is contrast with the Old Testament, understanding where house of God primarily meant the physical temple in Jerusalem. Pero sa believers ngayon mga kapatid ko, yung shifting significance niya, the New Testament reinterprets mga kapatid ko the concept of God house moving from physical structure to spiritual reality. Ano yung spiritual reality mga kapatid ko? Iba na. Yung ating sarili mamaya makita niyo mga kapatid ko. Bigyan ko lang muna itong daan. Now, sinabi dito, Jesus as the cornerstone. No, mga kapatid ko, bilang structure, napakahalaga mga kapatid ko, sa temple, yung tinatawag na haligi. No? Napakahalaga doon mga kapatid ko, yung tinatawag ng mga cornerstone bilang patibay doon sa tinatawag na temple of God. Dati mga kapatid ko, pinatitibayan nila yun mga kapatid ko. Pero ngayon, dahil sa ating panahon, sa ating tinatawag sa bagong tipan, especially our time mga kapatid ko, ang ating Panginoon siya na yung tinatawag na cornerstone. Sabi nga rito, Jesus Christ is the central of the new understanding. This is new understanding
as He is, describe a living stone. Siya na mga kapatid ko, yung buhay na bato mga kapatid ko, o nakatandaan niyo mga kapatid ko. In time of pagtatalo ni Peter, mga kapatid ko, ng ating Panginoon sa Kristo. Sinabi niya, kay ikaw, Pedro, no? O, kumbaga si Pedro yung maliit na bato. Upon this rock, sabi niya, upon this rock I will build my church. Even the gates of hell shall not prevail against it. Tintukoy doon mga kapatid ko yung isa pang tinatawag na karakter na bato. Ang bato mga kapatid ko yung ating Panginoon sa Kristo. At ang sabi ng which the spiritual house is built, the church is the body of the believers like the temple made up by living stone. Tayo na yung mga tinutukoy mga kapatid ko ng ating Panginoon sa New Testament. Kaya sabi rito mga kapatid ko, ating tutuloy. The church is the dwelling place. And 1 Corinthians mga kapatid ko, ang sabi rito ay, don't you know that you are the temple and God the Spirit dwells in you. Tayo na rin mga kapatid ko, yung tinatawag na templo ng Diyos. Kaya nga sa Acts, sabi doon, ang Diyos ay hindi nananahan sa gawa ng mga kamay. No? Kundi ang nananahan ng mga kapatid ko, yung Espiritu ng Diyos, dati nananahan ng Diyos sa tinatawag na temple mga kapatid ko. Pero ngayon, ang Diyos mismo hindi nananahan sa templong gawa ng kamay, kundi nananahan sa bawat isa sa atin. Sa puso na natin, sa puso mo mga kapatid ko, diyan na tumatahan ngayon ng Diyos. Yan ang tinatawag na kung saan mga kapatid ko kinalulugdan ng Diyos o nalulugod ng Diyos mga kapatid ko sa mga anak niya na sumasamba sa Kanya. Dati tumatahan ng Diyos mismo doon sa bawat lugar pa. Pero ngayon, tinatahanan ng Diyos ay yung iyong sarili o ating mga sarili. Laki ng contrast, no? Dati doon pa sa tinatawag ng physical structure mga kapatid ko. Pero ngayon, mga kapatid ko, talagang napakaganda na. Bukod sa nandun na tayo mga kapatid ko sa tinatawag na surely the Lord is in this place. Mga kapatid ngayon, hindi lang surely, kundi nasa puso na natin mismo. Amen. Kumbaga lalo pag tumibay, lalo pang gumanda mga kapatid ko. No? Yung spiritual sacrifices nga, bakit mga kapatid ko nag-sacrifice ka pa? Yung mga tao nag-sacrifice pa ngayon, mayroon ng pagkakaiba. Ano yung pagkakaiba? Ayon mga kapatid ko sa New Covenant, bago na. Sa Romans chapter 12, ang sabi rito, hallelujah, praise God. No? Sabi niya, therefore, I urge you, brother and sister, in the view of God's mercy, to offer your bodies a living sacrifice. Dati yung sinasacrifice, pumupunta sa templo, yung mga high priest, yung mga tupa, baka, mga kapatid ko, yung mga kalapati, mga kapatid ko, yung hinaalay pa, yung mga dugo, pero ngayon, bago na. Kundi yung ating mga sarili ng mga kapatid. Kaya nga sinira na ng Diyos, mga kapatid ko, yung hadlang. Itolda na tumatakip mga kapatid ko bilang sa tao at sa Diyos, mga kapatid ko. Na hindi pwedeng makalapit ang Diyos doon, mga kapatid ko, sa kanyang presensya. Pero ngayon, sinira na yun ng Diyos. Hinati na yun, mga kapatid ko. Hallelujah, para ikaw, ako, makapasok na mismo doon. At ihandog mo na mismo yung sarili mo sa Panginoon. Praise God. Kaya napaganda mga kapatid, sabi dito. Kaya nga mga kapatid, pinamanit ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, inyong iharap ang inyong katawan, isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos nang nasa inyong katampatan, pagsamba. Ay, mga kapatid ko, sa pagsamba natin sa Panginoon, yung ating mga sarili na yung ating dapat. Hindi ka natin pumunta rito, baka mamaya magdala ka pa, gusto mo magandog sa Panginoon, may dala ka pa ng manok. Pag may manok kang dala, kanina isa lang ang pupuntahan, kundi sa akin, kay Elder Chef. Kung may dala ka ditong tupa, mga kapatid ko, at bit-bit-bit ko pa, mga kapatid ko, dahil kami mga high priest, kami yung tatanggap yan. Hindi ko lang, mga kapatid ko. Hindi tayo dadala, no? Hindi tayo pahihirapan pa ng Diyos. Hindi tayo mga kapatid ko, no? Ito tulad pa nung unang panahon, nagdadala ng ganoon. Yung katawan mo, mga kapatid mismo, yung ihahanda sa Diyos. Praise the Lord. Ang comparison of old and new, there is a
eschatological vision. Alam niyo mga kapatid ko, no? Yung tinatawag na sa huling panahon. Yung mga vision, yung mga Bible scholar. Sabi nila, the New Testament also point to a future fulfillment of God's dwelling place. Yun yung kanilang pananaw, yung kanilang nakita mga kapatid ko. No? In the New Testament, the new heaven and new earth where God will dwell in His place forever. Darating pa lang isang panahon o isang time, mga kapatid ko, ayon sa mga biblical eschatology, mga kapatid ko, nakita nila na isang time darating ikaw at ako ay ilalagay kung saan doon sa tinatawag na bagong langit at bagong lupa. Kung saan nagdudwell ang Lord. Doon na, mga kapatid ko, ikaw ako, doon na tayo pupunta, mga kapatid ko. Praise God. Sa new heaven and new earth, ayon sa Revelation, mga kapatid ko. Babasa sa 21, nakikita niyo ko. Nakita ko ang isang bagong langit at bagong lupang bumababa. Tulad ng isang tinatawag na kasintahang babae. Doon ka ilalagay, doon ka iluluklog mga kapatid ko. Hindi rin nagkamali mga kapatid ko. No? Sabi rin ng ating Panginoon, no? Huwag magulumihanan yung mga puso. Manampalataya kayo sa Diyos, manampalataya din naman kayo sa akin. Sabi, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Ipaghahanda ko kayo ng tahanan kung saan ako naroon ay doon kayo. Kaya yung mga Bible scholars, mga kapatid ko, sa kanilang future vision, mga kapatid ko, nung nakita nila na isang araw, ganun yung mangyayari, mga kapatid ko, sa tinatawag na plano ng Diyos. Yung plano ng Diyos, mga kapatid ko, hindi lang dito. Hindi lang dito nakaplano, mga kapatid ko, na ikaw ay mag-worship dito, sasama ka every Sunday, nandito ka, mga kapatid ko, no? Dadali mo yung mga anak mo every Sunday, mga kapatid ko. Magtatrabaho ka, no? Mag-aaral ka, baba. Magluluto ka sa bahay, no? Maglulutuan mo yung asawa mo masipag. Amen. Paglulutuan mo yung mga anak mo, mga malusog, o sobrang lusog na, hindi na makatayo sa upuan, sa higaan, mga kapatid ko. Pero maghahanda ang Diyos, mga kapatid ko. Isang araw, mga kapatid ko, no? Ikaw at ako, tayo lahat, mga kapatid ko, ay inihanda ng Diyos sa isang bagay na tinatawag na new heaven and new earth. Ito yung tinatawag na contrast, mga kapatid ko, doon sa dati pa, mga kapatid. Sabi, the Old Testament focus on the physical temple as the dwelling place of God, while the New Testament emphasized the spiritual temple of the believers. Okay. Pillar and the ground of truth. Sa ating binasa, these things I write to you. Though I hope to come to you shortly, but if I delay, I write to you that you may know to ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, and the pillar and the ground of truth. Yan yung mga kapatid ko, nung sumulat si Pablo kay Timoteo, inasahan niya, sabi niya, kung sakaling malate ako o madelay ako, sabi niya gano'n. Inuutusan niya na yung mga believers, at inutusan niya rin mga kapatid ko, itong si Timoteo, bilang kanya kahalili, mga kapatid ko, doon sa iglesia ng Diyos. No? Kaya nga tayo, mga kapatid ko, naglalagay ng mga elders, leaders, deacons, mga kapatid ko, no? Admins, para alam nila, mga kapatid ko, kung paano itatayo ang gawain ng Panginoon, mga kapatid, kung paano kumilos sa loob ng iglesia, mga kapatid ko. Kaya tinatawag, mga kapatid ko, ng mga leaders, elders na ginagawa ang Panginoon. In that time, there is apostles, mga kapatid ko. There is prophets, mga kapatid ko. No? Sa gawain ng Panginoon, sa iglesia ng Panginoon, mga kapatid ko. No? Kaya nga sabi niya, kung ako madelay man sa isang bagay, sabi ni Pablo, sinabihan niya sa Timoteo na ito yung kanyang gawin. Sa tahanan ng Diyos, dapat yung mga leaders, no, alam nila yung kanilang gagawin doon sa gawain ng Panginoon.
Kung mawala man mga kapatid ko, mga elders, alam dapat ng deacon yung kanilang gagawin mga kapatid ko sa loob ng iglesia. Na sila'y magtuturo mga kapatid, kaya kami nagtuturo dito, mga kapatid ko sakaling dumating yung time, wala na kami. O, kung kami kunin na lang ng lupa, lapit na. Pag mag-edad ka, parang iniisip mo, kukunin ka na ng lupa. Pag natutulog ka, kinakabahan ka. Kukunin mo na. Sana mag-isip pa ako bukas. Pag may dumalusog ka naman, ano, salamat Panginoon. Iba yung prayer na matanda, tsaka yung bata pa yun. Gamitin mo pa ako. Yung pag medyo may edad ka na, gamitin mo ako. Pero sana habaan pa. Sino dito yung mga ala? Huwag na lang. Pag bumalik ko yung sa akin. Pag baka mag-isa na lang, turo ko na rin sarili ko. Amen, no? Praise the Lord. Sabi ng Bangladesh sa amin, how old are you? Sabi ko, me? What do you think? Sabi niya, I think you are only 28. No? Sana all. Amen, praise God, no? Kaya tayo napunta ron. Sa paglilingkod sa Diyos, no? Yung mga ginagamit ng Panginoon, mga kapatid ko, kailangan na lang nila yung kanyang study, mga kapatid ko. Stage doon sa Panginoon. Isang araw, kayo mga member, mga kapatid ko, may deacon-deaconess kayo. Isang araw, kayo naman yung tatayo rito, magpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Habang inaantay natin yung pagbabalik ng Diyos, mga kapatid ko. Praise God. There is a fine obligation to uphold the truth. Yung mga tinatawag na mga leaders or deacons ng Panginoon, first, he must pursue the truth. Kailangan niya mga kapatid ko, ipagpatuloy mga kapatid ko, hallelujah, yung paglilingkod sa Diyos sa bagay na makatotohanan mga kapatid ko. Kailangan yung katotohanan o tinatawag na truth ng Lord mga kapatid ko, on the truth of God mga kapatid, kailangan ito ay makapagpatuloy mga kapatid ko. Si Apostol Pablo mga kapatid ko, meron siyang word sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, yung mga reference verses. Sabi niya, for I am not ashamed of the gospel. Hindi ko kinahihiya, sabi niya. Hindi ko kinahihiya. No? Yung tinatawag na gospel o tinatawag na salita ng Diyos. Sapagkat alam kong ito yung makapagliligtas doon sa mga hindi pa naliligtas mo. He emphasized mga kapatid ko, sabi niya, the best present to God as one approved, a worker does not need to be ashamed who correctly handles the word of truth. No? Isang bagay mga kapatid ko, kailangan yung mga deacons or elders, mga kapatid ko, o believers, mga kapatid ko, ng Panginoon, he always pursue the truth. Kailangan ikaw mismo, mga kapatid ko, pinamumuhay mo, pinaglalaban mo, ipinakikita mo mga kapatid ko, itinuturo mo yung katotohanan mga kapatid ko. The second one, praise God, we must practice the truth. Ano napakalaga yung pag-practice mga kapatid. We must also put practice what we learn. Kung ano yung narinig natin, kung ano yung natutunan natin, dapat pinapractice natin. Paano pagpapractice nito? Dati pag kumain ka, pero ngayon bago ka kumain, nag-pray ka muna. Lord, salamat sa kanya. Lord, salamat sa biyaya ito. Pinapractice mo. Lahat ng bagay, mga kapatid ko. Dati pag nagalit siya yung kasama mo sa bahay, kasama mo sa kwarto, kasama mo sa trabaho, pag nagalit sa iyo, gusto mo na rin magalit, pero you must practice the truth. Sasabihin mo lang sa kanya, parang araw mamamatay ka rin. Kap lang, salamat, no? Ay, hirap mo siya, hirap, no? Yung pagka minura ka, minsan, niliyupo ka na lang, mga kapatid. Gusto mong murahin, hindi mo naman mura kasi respect na ng Diyos, nasa iyo, mga kapatid ko.
ikaw ay kilala niyang Christian, mga kapatid ko. Minsan may mga ganun tao pa eh. Pag kilala kang Christian, lalo ka maasarin. No? Diba? Yung naranasan ba kayo ng mga kapatid? Nung malaman niya, Kristiyano ka, lalo ko kayo mga kapatid ko, no? Pero nung isa lang kunan niyo dati, wala lukuhan eh. Pero nung laman ka ng Christian, nagdadala ka ng Bible, lukuhan ka ng mga kapatid ko, no? Kailan nandun ka ng mga kapatid ko, ano talaga yung temptation mga kapatid ko? Takit mo na practice mo yun mga kapatid ko. Pag hawak mo yung salita ng Diyos, hindi ka nang kapayang hindi magagalit. No? Pag-aaralan mo nang hindi ka magalit. Pag praise the Lord! Ano ka na lang mga kapatid ko. Pagka may bagay na mangyayari mga kapatid ko, isa pag nadulas ka, isa may nadulas, nagsasalita ng ibang salita, no? Ay, petang ka ba yun? Parang mga ganun. Pag nadulas ka, thank you Lord. Hindi ako napahama. Yung mga lalo, mga driver, pag kinat ka, praise ka! Praise the Lord ka! Ganun na mga kapatid, di ba? Mga driver, mga kapatid, no? Praise ka. Kaya, pinapractice mo. Yung kinikismas ka lagi, no? Ay, kasi ano, yan eh. Ikaw naman. Pag nakita mo siya, sister. Kasi ganun pinapractice natin mga kapatid ko, no? You must practice that, no? Kahit di ka ngingiti sa kanya, ngitian mo na. Kahit inaaway ka, ngitian mo. Pwedeng suklihan, eh. Sabi ng Bible, no? Pag binato ka ng tinapay, no? Pati mo rin. Ang tinapay na. Pag binato ka ng bato, patuloy mo lang, tinapay. Pag sinampal ka sa kaliwa, hindi mo pa doon yung kanan mo. Yung lakas na sa basa. Ito pa isa. Hindi pantay eh. Kaya diba? Sinampal ka sa kaliwa, bigyan yung kanan. Sabi ng Bible. Pag pinagsalitaan ka, maraming sinabi sa'yo, patawarin mo siya. Sabi nga ng Bible, 7 times 7. 7 beses, 7 beses. 70 times 7. Dami nun, mga kapatid, tagal nun. Siguro, nasa langit ka na nun, hindi pa nauubos yung pagpapatawad na sinabi ng Diyos. Papractice mo yan, mga kapatid. Yan talaga eh, no? Pangalawa, yan. Pakulay ko po. And trust and reliable people who will also be qualified to teach others. Tayo mga kapatid ko, nagtitrain tayo ng bagong leaders, bagong deacons, bagong admins, mga kapatid ko. Yung mga ilan natin kanina, no? Bible studies, gusto nyo dumalo ng Bible studies, gusto nyo magpa-open ng Bible studies, just only lumapit kayo mga kapatid ko sa ating admin, no? Pag-usap ko yun, sabihin sa kanya, sis, gusto kong magkaroon ng Bible study sa tahanan namin. Eh. Pwede ba? Pagka sinabi niya, mga kapatid ko, maganda yan, mga kapatid, praise God. Kung gusto mo rin umaten, lapit lang po kayo, mga kapatid ko, sa ating mga admin, no? Lapit to Sister Aiza, Sister Eya, no? Sister Hazel, o sa ating pastor, mga kapatid ko, no? Pas, gusto kong dumali, o sis, gusto kong dumali ng gawain samba, dito ako nakatira sa ganito, samba ko na lang. Gawin yan mga kapatid ko, lahat ng ating ginagawa, no? Lahat ng inyong ginagawa mga kapatid ko, hindi yun nawawala ng kabuluhan. Maging ang pagdalo nyo sa gawain ng Panginoon, hindi nawawala ng kabuluhan mga kapatid ko. Sabi ng Bible, lahat ng itinatanim ng tao, mga kapatid ko, ito may mabuti, ito may masama, mga kapatid ko. Isang araw, aanihin niya ito. Ayon sa Galatians, mga kapatid ko. Salamat sa Diyos, mga kapatid ko. Lapit po tayo. We must provide for teachers of truth. Isang napakahalagang bagay, mga kapatid ko. To uphold, mga kapatid ko, sa katotohanan ng Diyos ay nalaman natin sa katotohanan. We train teachers, we train mga kapatid ko, deacons, mga kapatid ko. This is also obligation both individual. Sige mga kapatid ko, Pastor Joe o Elder Joe,
Ako din ba bilang nakikinig ng salita ng Diyos? Obligado ko ba ako'y isang araw na makapagturo? Depende yan mga kapatid ko sa tawag sa inyo ng Diyos. Pero yung pagbabahagi ng salita ng Diyos ay katungkulan mo yan. Yung ipakilala mo si Kristo sa kasama mo sa trabaho, obligasyon mo yan. Yung ipakilala mo yung ating Panginoong Jesus sa iyong mga anak, sa iyong asawa, sa iyong mga pinsan, mga kapatid ko, obligasyon mo yan. Hindi yun yung nakakilala ka, masaya ka na. Kailangan mong sabihin sa kanila. Kailangan malaman nila, mga kapatid ko, na mayroong Diyos na nagpapatawad ng kasalanan. Na mayroong Diyos na nagliligtas ng mga kaluluwa. Mayroong Diyos na pagpapagaling ng karamdaman. Mayroong Diyos na umaayos sa mga nasisirang tahanan. Mayroong Diyos na umaayos na nasisirang mga kapatid ng mga buhay. You will teach them how. Pagiging bata, kapatid. Sabi doon, train the child. Ayon kay David, sabi niya, train the child in the way he should go. For when he is old, he shall not depart from it. Nung kinakailangan po na yung mga bata, tinuturuan natin. Kaya tayo sa church natin, tinuturuan natin yung mga bata hanggang siya'y lumaki. Tinuturuan natin mga kapatid ko na malaman niya paano magpuri sa Diyos. Gusto niyo ba yung mga bata? Tulad na iba nakikita niyo mga kapatid. Sa akin, nandito yung bata. Ang tatalino. Ang gagaling magmura. Natutunan nila sa kanilang mga nakikita. Sabi mo, bata pa lang, galing mo. Excellent. Gusto niyo magaling yung mga anak niyo? Gusto niyo magaling? Ganda yung pagbata pa lang, pag may problema ka, sabihin sa'yo ng anak mo maliit. Ay, may problema ka ba? Mag-pray tayo sa Panginoon. Di ba? Sarap pakinggan. Ikaw mismo, magugulat ka, mga kapatid ko. Isang ginagamit ng Diyos yung mga bata. Gamit yan mga kapatid ko hanggang sila'y lumalaki. Hallelujah. 5. We must protect the truth. Kailangan mga kapatid ko yung salita ng Diyos. Dahil kung hinahawakan, yung nalaman mga kapatid ko, no? Paano pinoprotektahan mga kapatid ko? Dapat hindi ka na nakikitaan ng mga bagay na tulad ng ginagawa mo dati. Kailangan hindi mapupulaan yung salita ng Diyos. Dapat hindi mapupulaan yung katotohanan. Dapat hindi mapupulaan yung mga lingkod ng Diyos. Dapat hindi mapupulaan mga kapatid ko. Dapat wala silang masasabi mga kapatid. No? Yung mga kapatid ko, hindi nila. Ngayon mo salita, mga kapatid ko. Hindi ka dapat nakikita nagmumura. Hindi ka dapat nakikita nagnanakaw. Hindi ka dapat nakikita 10 mga babae mo, 2 babae mo, mga kapatid. Hindi ka dapat nakikita sa inuman. Hindi ka dapat nakikita sa diskuhan. Kung sabihin na sa diskuhan, sabi mo, sinisharean lang ako. Dapat hindi ka nakikita roon, mga kapatid. Praise God. Hindi ka nakikita doon sa makumpul, mga kapatid ko, ng mga nagsusugal. Hindi ka hawak-hawak mo yung cellphone kasi sipi-sipi ka. Naglalaro ka naman. Yung nilalaro nila ngayon, may pera sa online. Yung natulpo nga mga kapatid ko dahil 150,000. Isang araw niya, isang bet niya lang, ubus na agad mga kapatid. Tapos iyak na iyak yung asawa niya dahil pinaghirapan niya ng mga ano pa lang. Tapos nilustay lang ng lalaki mga kapatid. Yung mga ganung bagay. Pag isang tao nalulung sa mga ganung bagay, sa mga bisyo mga kapatid ko, sa tinatawag na kasalanan, isa hindi mo na alam yung tama mga kapatid ko. Pag ikaw inalala sa mga ganung bagay mga kapatid ko, kasi parang addiction yun. Alak, sugal, ano pa ba, babae, ano pa, pagnanakaw, pag-iinom, parang nakaka-addict ka. Pagpatay, pati na yung pagpatay, isa nakaka-addict ka sa mga ano, mga mamamatay tao. Tinong isa, nakapatay na. Umitin niya, hanggang halita. Multiple murder. Ang dami lang niya napatay. Pero parang hindi pa rin siya masaya. Di ba?
Mga nakukulong, mga kapatid ko. Tumikim na ng drugs. Nagbenta pa ng drugs. Kasi nagsugal na, naubos na kayo sa sahod ka. Ibinenta pa yung kapitbahay. Di ba? Ibinenta pa yung mga ari-arian. Ibinenta pa. Ganun mga kapatid ko. Yes, ka. Dapat hindi tayo nagkikapan. We uphold the truth, mga kapatid ko. We must protect the truth. No? Dapat ganun yung mga anak ng Diyos. No? Dapat yung mga anak, lingkod ng Diyos, dapat mga kapatid ko, nandun siya sa tamang katotohanan, mga kapatid ko, ng salita ng Diyos. Yes, ka. Madalas, mga kapatid ko, sabi rito, beyond all question, the mystery from the true godliness is premised. Ayon sa turo ni Pablo, mga kapatid ko, ayon sa kanyang pagtuturo, nakita niya mga kapatid ko yung isang bagay, mga kapatid ko. Sabi niya, His appeal in the flesh was vindicated in the spirit, was seen by angels, was preached among the nation, he believed in the word, was taken up to glory. Yan sabi sa NIV, mga kapatid. Tinignan ko rin mga kapatid ko, ibang yung translation. Nakita ko mga kapatid ko sa King James. Sa King James, sabi doon, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen by the angel, preached unto the Gentiles, believed into the world, and received up to glory, mga kapatid. Nakita niya mga kapatid ko, ayon sa pag-aaral ni Pablo, ipinakita sa kanya yung tinatawag na revelation from the mystery. Ano mga kapatid ko, isang napakagandang bagay na ihayag sa iyo ng Diyos yung mga bagay na tinatawag ang tao. Yung tinatawag the mystery. Kasi pag mystery, hindi ito tinuturo mga kapatid ko nung tinatawag ng tao. Kasi hindi niya alam ito. Kasi galing ito sa Diyos, mga kapatid ko. Maging si Pedro, mga kapatid ko, nung tinanong siya ng ating Panginoong sa Kristo, the time of his apostleship, mga kapatid ko, tinanong ng ating Panginoon, sabi niya, Pedro, ano ang pagkakilala mo sa akin? Sabi ni Pedro sa kanya, nalalaman ko po, nakita ko, ikaw ang bugtong na anak ng Diyos. You are the begotten Son of God. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, Pedro, hindi ito ihihayag sa iyo ng dugo at laman. Ibig sabihin, walang nagturo sa iyo nito. But sabi doon ng ating Panginoon, ito'y galing sa Espiritu Santo ng Diyos. I-reveal the mystery, mga kapatid ko, galing sa Diyos. Mismo mga kapatid ko, nag-reveal sa kanya, mga kapatid ko. Walang nagturo kay Pedro kung sino ang ating Panginoon sa Kristo. Ganon din kay Pablo, mga kapatid ko. Walang nagturo sa kanya. Isang bagay lang alam niya ang Diyos, hallelujah, ay na-reincarnate o ito ay tinatawag na nag-manifest sa tinatawag na laman. Nagkaroon ng laman yung Diyos. Yung the mystery of God, mga kapatid ko, ang sabi doon, He was manifest in the flesh. He was reincarnate or regenerated, birth in a human being. Alala ko mga kapatid ko sa Hebrews chapter 10, verse 5. Sabi doon, pagpasok ko sa sanglibutan, ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, ay sinabi niya, hain at tandog ay hindi ko ibig. Sabi niya, ngunit isang katawan sa akin ay inihanda mo. Ang sabi ng ating Panginoon, hindi ko ibig. Pero ang isang katawan ay hinanda mo para sa akin. Ang ating Panginoon sa Diyos, nang pagpasok niya dito sa lupa, isang katawan ang inihanda ng Diyos sa kanya. Yun yung tinatawag ng the Christ, yung ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah. He was manifest in the flesh. Dapat malaman natin, mga kapatid ko, ang ating pinaglilingkod ng Diyos na napako sa krus, hindi siya talaga tao. Hindi ka lang maniniwala na isa lamang siyang tao, hindi mapuputol dapat doon. Dapat malaman mo na si Kristo ay nag-manifest sa flesh. Dapat malalaman mo, mga kapatid ko, siya ay
katawang tao lamang mga kapatid ko, no? Hindi siya talaga tao mga kapatid ko. Kaya nga sabi ng Panginoon, nung pagpasok ko sa libutan, isang katawan ang hinanda mo sa akin. Yun ang sabi mga kapatid ko ni Apostol Pablo, mga kapatid. At ang dyan sa ating pinag-aaralan din sa Bible study, nakita natin mga kapatid ko sa John chapter 1 verse 14. No? Na ang Panginoon ay nahayag sa laman. Ibig sabihin, hindi pala sa dating nasa laman. Kaya nga dito, isang katawan ang hinda sa kanya. Ibig sabihin, hindi siya talaga tao mga kapatid, na tulad mo, na tulad ko mga kapatid ko. Talaga tayo yung pinanganak sa laman mga kapatid. Pero ang ating Panginoong Kristo, pinaghandaan pa siya. Binigyan siya ng panibagong katawan, mga kapatid. Binigyan siya ng isang katawan. Inihandaan siya ng Diyos. Kaya ang ating Panginoong Kristo, hindi lamang siya tao, mga kapatid ko. Hindi, God was manifest. Isang Diyos na nahayag sa isang laman, mga kapatid. Hallelujah. Yung mga kapatid ko, ang ating Panginoong Kristo, sa kanyang bilang pagka-Diyos, mga kapatid ko. Hindi naman kasi siya pwedeng magpakita lang mga kapatid ko ng walang laman. No? Yung pagiging Diyos niya lang, tapos nandiyan siya. Ang Diyos niya kasi hindi nakikita. Hindi mo pwedeng gano'n mga kapatid ko. Kailangan may laman kasi mayroong tinatawag na dahilan mga kapatid ko. Mayroong tinatawag na plano mga kapatid ko para sa iyo at para sa akin. Yung inihandang laman na yun, yun yung tinatawag na magiging hain mga kapatid ko. No? Hain doon sa kasalanan para tayo mapatawad, para ako ay mapatawad, ikaw ay mapatawad mga kapatid. Pangalawa, justifying the Spirit. No? Sabi doon mga kapatid ko, this refers Jesus, the divine nature being revealed through the Holy Spirit, particular in resurrection. Nakita niyo doon paano ni ginastify mga kapatid ko ng Espiritu Santo mga kapatid ko, yung ating Panginoon. Na yung kanyang pagsilang mga kapatid ko dito sa lupa mga kapatid ko, kaya sabi doon, without controversy, great is the mystery of God. God was manifest in the flesh, justifying the Spirit. Nakita niyo doon mga kapatid ko, paano mga kapatid ko, tinatawag na ginastify. Sa wikang Tagalog mo, ito ay tinatawag na sa Tagalog yung justify mga kapatid. Tingnan natin mga kapatid ko na wala sa isip ko. No? Yung justify the Spirit. Hallelujah. No? Pinanawa ng Espiritu. Kinasiya ng Espiritu, mga kapatid ko. Tagal. Medyo ano na yung isip ko, mga kapatid. Praise God. Kinasiyan siya ng Espiritu, mga kapatid. Hallelujah. Nakikita natin dyan yung mga reference verses natin. Titus chapter 1 verse 2 and 3. 1 Peter chapter 3 verse 18 mga kapatid ko. Ano pa? Seen by the angel. Seen by the angel mga kapatid ko. A witness to testify to various events in Jesus' life, including the birth, yung kapanganakan niya. Nakita niyo mga kapatid ko, nung pinapanganak siya, mayroong pinakatala, mga kapatid, pinangabay mga kapatid ko. Hallelujah. Hanggang siya ipanganak mga kapatid ko doon sa Jerusalem. No? Nakita niyo yung gabay mga kapatid ko doon. At nakita niyo rin mga kapatid ko sa kanyang ministry, nung siya ay mag-ayuno ng 40 days and 40 nights. Nakita niyo yung temptation doon mga kapatid ko. Hallelujah. Nandun nakipagtalo pa siya sa demonyo mga kapatid ko. No? Nandun mga kapatid ko yung demonyo na tinutok ko siya mga kapatid. Gawin mo nga itong tinapay, gawin mo nga itong bato na maging tinapay. Ikaw nga ay magpatihulog. No? At nandun tinempt siya mga kapatid, nakita mo ba itong sanlibutan na ito? Sa itong lahat. Sumamba ka lang sa akin. Sabi natin, Panginoon, nasusulat din naman, sa Diyos ka lang sasamba.
Kaya that time, mga kapatid ko, sino ba'y tinutokso niya ng mga kapatid ko? Kaya sabi niya, susulat din naman, huwag mong tutoksohin ang Panginoon mong Diyos. And that time, mga kapatid ko, sino ba'y tinutokso ng Diablo ang ating Panginoon Diyos? Kaya pinakita ron yung pagiging Diyos ng ating Panginoon. Hallelujah. Nakita yun ng mga anghel, mga kapatid ko, maging sa kanyang resurrection. No? Sa Acts chapter 1 verse 2, mga kapatid ko, nakikita nyo roon yung tinatawag na pag-alis ng ating Panginoon, no? Ascension ng ating Panginoon. Praise God. Tapos na tayo, mga kapatid. Kayo madali. Proclaim among the nation. Sabi ko, the gospel was to be preached to all people, not only to the, not just the Jewish nation. Hindi lang doon, mga kapatid ko, sa Jewish, no? Yung pagbabalik kasi, ang ating Panginoon dumating siya, doon siya sa Jerusalem, no? Sa mga Jewish people. Yun nga yung pagkatalo noon. Alam niyo ba yung matandang babae na nakikipagtalo sa ating Panginoon Jesus during His ministry? Panginoon, maawa ka sa akin. Hindi siya pinapansin ng Lord. Sumulo yung babae, Panginoon, mahabag ka sa akin. Hanggang sumagot siya ng sumagot. Marami siyang ginawa. Sabi niya, hindi nararapat na ang mga tinatawag na mumo, no? O pagkain ay ihiyain doon sa mga aso. Tawag ka ng Panginoong Jesus. Hindi parang that time, napakasakit. Kasi ganoon tingin sa mga Gentiles. Hindi nararapat ng mga pagkain na ipakain sa mga aso. Kasi tinutukoy din ng ating Panginoong Jesus mga kapatid. So, umiyak pa rin siya yung babae. Sabi niya, Panginoon, maging ang aso. Tinukoy niya yung kanyang sarili. Sabi niya, maging ang aso ay meron din karapatan doon sa mga nahuhulog sa dulang ng kanyang master. No? Kung sinabi yun na nabuksan, mga kapatid ko, no? Kundi nagulat ang Diyos doon sa mga hintil. Pero sa inyong nakarinig, mga kapatid ko, na isang babaeng hintil, mga kapatid ko, makarinig ng ganong klaseng pananampalataya. Kaya sabi niya sa babae, dakila ang iyong pananampalataya. Minsan may nabubuksan ng mga mystery, mga kapatid ko, sa mga mananampalataya. Malay mo sa araw. Huwag tumalabapit sa Panginoon, tumawag ka sa iyo, may ibigay sa iyo ang Diyos na isang bagay na hindi pa narinig kayo. Kaya nga doon sa babae, first time ng ating Panginoon Jesus na makita na mayroon palang ganun pananampalataya yung mga hintil. Ibang Bible scholar nga, sabi niya, that time, nabuksan yung salvation para sa mga hintil. Sabi pa lang yun. Isipin niyo mga kapatid ko, yung ganung klaseng pananampalataya. Tinatawag siya ng Diyos, no? Na aso, pero sabi ng babae, kung ang aso man ay meron din karapatan. Na doon sa nahuhulog sa master table, no? Yun na lang, parang mahamumuna na, pero may karapatan pa. Praise God, no? Kasi mga mayaman, di ba, pag kumakain talaga may nalalagdan. Sabi niya, yun na lang, yung pagkain. Nagulat siya. Sabi niya, woman, great is your faith. Kaya on that time, mga kapatid ko, gumaling yung babae. Praise God. Hallelujah. Ay, mga pagkakataon sa salita ng Diyos, mga kapatid ko. Hallelujah. Pinakikita ng Panginoon. Our Lord, mga kapatid, Jesus Christ is for all. Sa pag-ibig ng Diyos, sa John chapter 3, verse 16, sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Tinukoy niya yung buong sanlibutan, mga kapatid. Hindi niya tinukoy for the Jewish only. Kaya sabi niya, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos. No? Sa sanlibutan na kaya niyang ibinigay ang kanyang buhay, no? Para sa lahat. Praise the Lord. Parang ubaga, nabuksan ulit mga kapatid ko, no? Yung biyaya ng Diyos para sa lahat, mga kapatid ko. Amen. Believe in the Word. The message of the gospel will receive and believed by people from all nations. Hindi na Hudyo, wala nang Hudyo, wala nang hintil, mga kapatid ko. Ayon sa Galatians, wala nang Hudyo, wala nang hintil pa, mga kapatid ko. Lahat meron ng karapatan, mga kapatid ko, sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga ang Hudyo, mga kapatid ko, in Israel, meron silang until now, no,
ayon sa mga Bible scholar, mga kapatid ko, until now, mga kapatid ko, they are stick, mga kapatid ko, to the Old Testament background. Ano ibig sabihin, mga kapatid ko? Hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila sa isang Messiah na darating, mga kapatid ko, na isang Messiah magtatanggol sa kanila. Kasi naniniwala sila na ang pagdating ng Panginoon, hindi tulad ng isang galing kay Jose, mga kapatid ko, na isang karpintero, na ang luwagi, mga kapatid ko, nagpupok-pok, mga kapatid ko, ng kahoy, ng pato, gumagawa ng tinatawag na yoke, no? Kasi ganun yung hanap buhay niya ni Jose, mga kapatid ko. Isa siyang mga anluwagi, gumagawa ng anluwagi. No? Isang karpintero, mga kapatid ko, pupok ng mga dingding, takay ng mga bahay. Yung mga naniniwala sila dahil ang Panginoon na dating magliligtas sa kanila, it's coming from the King of Kings. Kaya naniniwala sila, itong dating na Diyos ay hindi katulad ng ating Panginoon sa Kristo, mga kapatid ko, na isinilang doon sa sabsaban. Parang hindi nila matanggap yun. Kaya nag-aantay sila until now, mga kapatid ko. There is a great one na darating, mga kapatid ko. Pero sa alamat sa atin, nabuksan yung ating mga isip. Nabuksan yung ating mga puso, mga kapatid ko. No? Nakita na natin yung ating tagapagligtas. Hallelujah. Praise God. Na-receive na natin, mga kapatid ko, yung tinatawag na gospel. Walang iba, mga kapatid ko, kinabuuan ng lahat. Kaya nasa ating pasimula, no? Ang kinabuuan ng lahat na ito, sabi ni Pablo, walang iba kundi ang tinatawag na ng Diyos, ang ating Panginoon Kristo, nang siya ay mahayag sa laman mo. In the last, mga kapatid, take up in the Lord. You see, mga kapatid, from the ascension of Jesus Christ after His resurrection, mga kapatid, kung makikita natin sa Matthew chapter 28, the last message niya doon sa mga apostles, mga kapatid ko, hanggang doon sa Acts chapter 1 verse 2, mga kapatid ko, makikita natin yung tinatawag na accession, yung pagtanggap niya, mga kapatid ko doon. Kita ng mga apostles. At sa araw, mga kapatid ko, yung nakita nila yung paano umakyat sa langit, sabi ng mga apostol, o sabi ng ating Panginoon sa Kristo, paano yung nakita akong umakyat sa langit, makikita niyo rin akong bumababa na gaya din. Sa araw, babalik to Diyos. Eh, mga Bible scholars, they believe, mga kapatid ko, isang araw, pagbabalik ng ating Panginoon. No? Hindi lang the Bible scholars, mga kapatid ko, hindi yung mananampalataya. No? We believe in the Bible, we believe what the Word said, mga kapatid ko, kung ano yung pinangangaral na naniniwala tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid ko. Isang araw, babalik ang Diyos. No? Itong nahayag sa laman, mga kapatid ko. Itong mystery, mga kapatid ko, na hindi natanggap ng lahat, mga kapatid ko. Itong mystery ng Diyos, na hindi lahat nakaunawa, mga kapatid ko. No? Na mayroong isang Diyos na nahayag sa laman, mga kapatid ko. Pero salamat tayo, mga mananampalataya, mga bagong believer ng Diyos, mga kapatid. Na tinanggap natin yung bagay na ito. Naniniwala tayo sa araw, babalik ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Bago tayo, mga kapatid ko, ay tawagin ko ang UPN, sabihin mo ng mga kapatid ko itong salita ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Sabi ni Pablo sa mga taga-Colossian, sabi niya, my goal is that may encourage in the heart, unite in love, so that may have full the riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. In whom are hidden all, sabi doon, the treasure of wisdom and knowledge. Hallelujah. Itong mga kapatid ko na tagong bagay, mga kapatid ko, ang kinabuan ng lahat ng mystery, mga kapatid ko, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Sabi doon, lahat ng natatagong bagay, maging sa tinatawag na kayamanan o karunungan, maging ang mga kaalaman, mga kapatid ko, ay naroon sa Aba, hindi ang ating Panginoon sa Kristo. Let's all bow and pray to God. Lord, salamat Panginoon sa kabutihan. Salamat po sa biyaya mo.
Salamat po sa kagandang loob na bibigyawa mo sa amin. Salamat po sa unawa. Salamat po sa karunungan, Panginoon. Luwalatiin ka. Gamitin mo kami. Maging ang mga elders, leaders, deacons, admins, maging ang mga susunod ayon sa iyong plano, Panginoon. Ng mga panibagong leaders ulit, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Luwalatiin ka sa maging ng Jesus' name. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Praise you, God. Praise you, God.